Let us open our Bible on Psalms 82, verse 4. Praise the Lord. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. Yan. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. So, ang sino man na matatawag nating biktima ng wicked na ito ay maituturing nating poor and needy. Bakit? Kasi ang wicked na ito ang siyang nagnakaw kahit naman sa kayamanan at kahit naman sa pagpapala ng ninuman sa sanglibutang ito ng mga tao. Alam mo si Satanas, yun ang tinagurian sa kanya eh. He is the stealer, he is the killer, and he is the destroyer of all mankind. So habang nabubuhay pa ang tao sa sanglibutang ito, ay maraming mga tao na hindi nila alam ang kanilang status, no? Ang kanilang kalagayan. Sometimes people, if they are having big amount of money in the bank, having good business, having nice house, having wonderful cars, akala nila mayaman na sila. Kaya sa buhay natin, habang nagpalalim ng palalim tayo sa pangunawa ng ating Panginoong Hesukristo, tayo na mga anak ng Diyos na nakaalam sa tunay na kalagayan ng mundong ito, tayo yung gagawa ng hakbang sa mga gawain ng Diyos na i-deliver ang mga poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. No? Kailangan natin silang masagip sa kamay ng dyablo. Ano pa? Basahin pa natin ang Psalm 72:12 hanggang 14. Praise the Lord. For he shall deliver the needy when he crieth, the poor also, and him that hath no helper. He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy. He shall redeem their soul from deceit and violence, and precious shall their blood be in his sight. So makita natin ano ang concern ng ating buhay na Diyos. Talagang nililigtas niya ang mga nangangailangan na umiiyak at yung mga poor na walang katulong, wala sila, helpless sila. He shall spare the poor and needy, and shall save their souls of the needy. So ang Diyos, hindi lang siya tumitingin sa poor and needy sa material, kundi tumitingin siya sa poor and needy sa kaluluwa, sa espiritual. Bakit? Pag ang kaluluwa, ang espiritual ay pinagyaman dahil ikaw ay naniwala sa Diyos at lumapit sa Kanya, lahat ng iyong pangangailangan sa literal, material, mas madali na lang yan. Hindi yan mahirap. Kaysa mayaman ka sa financial, mayaman ka sa material, yung kaluluwa mo, pobreng-pobre, pobre ka pa rin sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kailangan alam natin ano talaga yung pagpapala na gusto ng Diyos na ibigay sa mga dukha sa sanglibutang ito. Basa pa Job 29 verse 12. Praise the Lord. Because I deliver the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him. Yan. Because I delivered the poor that cried,
and the fatherless, and him that hath not to help him. So wala nang iba pang tao sa sanglibutang ito na merong kakayahan na tumulong sa kanyang ikayayaman, tumulong sa kanyang ikagiginhawa, tumulong sa kanyang ikaliligtas ng kanyang buhay at kaluluwa. Ang Diyos lamang ang may kakayahan ng lahat ng mga ito. Paano yung mga taong yumayaman ng husto, may mga malalaking buildings, may mga malalaking towers, punta ka ng Manila, nako, ang daming mga condominiums, ang daming mga high-rise buildings, ang raming mga establishments, ang raming mga businesses. Kahit sa Davao ngayon, punta ka ngayon dyan sa downtown. Kunting pwesto ka lang dyan na pinagmamayari mo, wala na. Parintahan mo yan, tag 100,000. Alam mo magkano ngayon ang lupa dyan sa downtown? Sabihin ko po sa inyo, per square meter, sabihin mo, nasa 60,000. So, ang daming mayaman. Ang yayaman nila sa sanglibutang ito. But, in the eyes of God, if God will interpret, if God will read, if God will give the remarks, di yan mayaman sa harapan ng Diyos. Ang totoong mayaman, yung may kaligtasan sa kanyang kaluluwa. Praise the Lord. Yun ang totoong mayaman. Kasi God can take care of His future. God can take care of His protection. God can take care of all His necessities. You shall lack nothing. Wala kang, hindi ka. Alam mo, tingnan mo lang yung taong mga sobrang mayaman. Baka sabihin mo, baka mas malaki pa yung utang nila kaysa kanilang kayamanan. Ganun man yan. Magtataka ka na lang. Mas masaya pa yung mga taong simple kumpara sa kanila. Kasi ang kayamanan na pinag-uusapan na gustong papayamanin ng Diyos sa buong mundo, sa buhay ng tao, unahin talaga yung pagligtas sa kanila from the hand of the wicked. Unahin talaga yun. Praise the Lord. Kasi ang nagpapapobre sa buhay ng tao, si Satanas. Kahit pa sabihin mo yung mga tao na yan, may mga condominiums yan, may mga sports car yan, may mga establishment yan, nagmamay-ari yan ng mga commercial buildings dyan kung saan sa ang syudad, sa sanglibutang ito. That is still poor in the eyes of God. Pobre pa rin yan. Kaya, mga anak ng Diyos, no? Dito tayo sa pananaw ng Diyos. Ito yung totoong nagbibigay talaga ng concern na ayaw niya ang tao madisib sa kamay ng dyablo. Ayaw niya ang tao mabulagan sa kamay ng dyablo. Ayaw niya ang tao manatiling kawawa sa kamay ng dyablo. Kaya nililigtas talaga yan ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin ang Job 29:16 hanggang 17. Praise the Lord. I was a father to the poor, and the cause which I knew not, I search out, and I break the jaws of the wicked, and pluck the spoil out of his teeth. Yan. Tingnan mo. I was a father to the poor, and the cause which I knew not, I search out. And I break the jaws of the wicked and pluck the spoil out of his teeth. So, daming mga tao ngayon sa sanglibutang ito na matatawag nating fatherless and poor, at yung kanilang cause ay kinakailangan talaga mabigyan. Yung cause, yung rights nila. Yung karapatan nila na dapat silang maligtas, karapatan nila dapat malaman ang katotohanan, karapatan nila na dapat malaman ang kaliwanagan. Kailangan talaga natin yan ibigay sa mga tao sa sanglibutang ito.
at magawa natin na yung panga ng wicked at yung mga biktima ng dyablo ay makuha natin mula sa kanyang mga ngipin, mula sa kanyang mga kamay. Kaya importante na tayo na mga anak ng Diyos na malalim na sa pangunawa, sa katotohanan ng Diyos. Kung sino yung totoong pobre, sino yung totoong dukha sa mata ng Diyos, at kung sino yung totoong mayaman, at kung sino yung totoong pinagpala. Kailangan alam natin yan. So tayong mga anak ng Diyos na nakakaalam sa katotohanan, hindi natin pwedeng itago itong katotohanan. Hindi natin pwede itong patay mali lang tayo o manhid tayo sa kalagayan ng mundong ito. Kaya lagi tayong mag-pray, Lord Jesus, send out your light. Ipadala mo yung liwanag mo. Ipadala mo ako. Let thy truth shall be known. Lagi nating prayer yan. Kasi kailangan maglagay tayo ng concern sa isip, sa puso natin. Paano natin sila maligtas? Kasi kung pabayaan natin sila, hindi natin sila i-pray, hindi natin sila bigyan ng hakbang na tulungan natin sila, baka maya-maya tayo pa ang singilin ng Diyos. Basahin natin. Proverbs 24:11 hanggang 12. Praise the Lord. If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain, if thou sayest, Behold, we knew it not, doth not he that pondereth the heart consider it? And he that keepeth thy soul, doth not he know it? And shall not he render to every man according to his works? Yan. Palaala ng Diyos sa atin. Pag hindi tayo nagbigay ng concern sa mga dukha na yan, sa mga pobre na yan, sa mga kawawa na yan, hindi ang Diyos hindi niya kalimutan yung ating mga gawa pag tayo ay nagpabaya sa kanila. If thou forbear to deliver, no? Ayaw mo silang ligtasin na papunta na sa kamatayan, na ready nang papatayin. At ikaw ay magsabi, we knew it not, hindi namin yan alam. No, hindi pwede. Alam natin yan. Nandito na tayo sa kalaliman, sa katotohanan ng Diyos. Pag sinabi mo, hindi ko yan alam, that not he that pondereth the heart considereth it. Siya na nakakaalam sa puso, hindi ba niya i-consider? He that keepeth your soul, that not he know it. And shall not he render to every man according to his work? So hindi pwede na patay mali tayo, manhid tayo sa nakikita natin, sa mga dukha, sa mga walang-wala talaga. Hindi ito sa financial, ha? Hindi ito sa literal, sa spiritual ito. Yan talaga ang pinakamalaking blindness na ginagawa ng dyablo sa mundong ito. Na ayaw ng dyablo ang tao makita nila yung liwanag ng Diyos. Kaya tayo na nandito na sa liwanag kay Lord Jesus Christ, tayo yung mag-pray sa mga tao. Tayo yung mag-ask kay Lord Jesus Christ na gamitin tayo. Paano natin ibigay sa kanila ang katotohanan? Para mabigyan, alam mo kasi ang Diyos, bakit hindi niya tatapusin ang mundo without spreading the gospel? Kasi ang concern ng Diyos, gusto niya maaari lahat maligtas. Gusto ng Diyos kung maaari ang lahat makarating sa katotohanan at maliwanagan at maialis sa kapobrihan at sa kahirapan ng kanilang spirituality. Yun ang pananaw ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung karapatan ng tao na mailigtas, kailangan maibigay yan sa tao. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 140 verse 12. Praise the Lord. I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted and the right of the poor. Yan. I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted. He will maintain the cause. He will maintain the right of the poor. Anong maintain? Patuloy niyang ibibigay ang anong mayroong karapatan ang mga afflicted at ang mga poor na nasa kamay ng wicked na yan. Nasa kamay ng dyablo na yan.
na biktima ng kanyang deception, biktima ng kanyang kasinungalingan. Ang Diyos maintain niya yung kanyang cause to the afflicted at ang right nila. Hindi niya ito nililip up o kinukuha. Nagbigay ang Diyos ng pansin na bigyan ng karapatan ang mga tao na maligtas. Bigyan ng karapatan ang mga tao makuha sa kamay ng dyablo. Kaya yun ang pinaka-concern ng Diyos sa mundong ito. So yan din ang dapat nating i-pray, yan din ang dapat nating isaisip, at yan din ang dapat nating ihakbang, yan din ang dapat nating gawin. Kailangan talaga sila mailigtas sa kamay ng masamang espiritu. Basahin natin yan. Job 5:15 hanggang 16. Praise the Lord. But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty. So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth. Yan. Liligtasin niya ang mga dukha mula sa tabak, mula sa kanilang mga bibig, mula sa kamay ng mga makapangyarihan, upang ang mga pobre ay magkakaroon ng pag-asa at ang kasamaan ang siyang magpapasara ng kanyang bibig. See? Kaya sa buhay natin, kailangan walang kasamaan para yung bibig natin hindi masasara. Kundi magsasalita ito ng katotohanan. So para marami pang mga tao mabigyan ng pag-asa sa ikaliligtas. Ngayon, ang tanong, sino ba talaga itong pobre? Sino ba talaga itong afflicted? Kasali ba yung mga tao na nandyan sa kaharuhay, nandyan sa kayamanan sa material? Basahin natin. Revelation 3:17. Praise the Lord. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Yan. Kasali yan sila pag wala silang kaligtasan. Kasali yan sila pag sila ay hindi nagkaroon ng totoong kaligtasan. Dahil ikaw ay nagsalita, ako'y mayaman. Sabihin mo na lang, ako'y may mga properties, ako'y may mga commercial buildings, ako'y may mga malalaking tindahan, ako'y may malalaking negosyo. Sabihin na lang ganun ang sinabi mo. At increase with goods. Anong increase with goods? Lumalaki yung business ko. Lumalaki yung ganansya ko. Lumalaki yung pundo ko. Lumalaki yung aking negosyo. Kahit sabihin mo pa ng ganun. Hindi ko na kailangan. Wala na akong kailangan pa. I have more than enough. Sabihin mo. Anong gusto kong bilhin? Kaya kong bilhin. Saan ako gusto magtira? Kaya kong gawin. Saan ko gusto magbiyahe? Kaya kong magbiyahe. Saan ko gustong mag-tour? Kaya kong mag-tour. Saan ko gusto magpunta ng resort? Kaya ko yan. Kaya ko, kaya. Wala akong kulang, sabi. Kahit sabihin mo pa ng ganun. Tapos anong sinabi dito ng Panginoong Diyos? Hindi mo ba alam na ikaw ay wretch? Ano yung wretch? Hindi mo ba alam ikaw ay aba? Anong aba? Hindi mo ba alam na ikaw ay kawawa? Hindi mo ba alam ikaw ay miserable? Imagine that, ha? Ikaw na tao na napakayaman mo sa mundong ito, sabihin mo na lang, wala akong kailangan pa kasi lahat kayang-kaya kong bilhin, lahat kaya kong puntahan, lahat kaya kong gastusan, ano pang party, ano pang okasyon, kaya ko. Kahit sabihin mo pa ng ganun. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi mo ba alam ikaw ay aba? Hindi mo ba alam ikaw ay miserable? Hindi mo ba alam na ikaw ay poor? Hindi mo ba alam na ikaw ay bulag? Hindi mo ba alam na ikaw ay hubad? Sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito sila
Hindi lang yung iniisip natin na mga dukha dyan, na mga mahihirap dyan, ang nakapokus sa utak natin, sa puso natin, na bigyan natin ng tuon, bigyan natin ng pansin. Malay mo yung mga tao na yan, mas prayerful pa yan. Malay mo yung mga tao na yan, rich in faith pala sila. Dahil sa kahirapan ng buhay nila, lagi silang dumadalangin sa Diyos. Dahil sa kanilang kadukha, hinahanap nila ang Diyos. Sa mata ng Diyos, mas mayaman pa yan sila. Kaysa sa mga taong nagsasabi, wala na akong pangangailangan, pero wala silang pananampalataya sa Diyos. Alam mo, minsan nakita ko dyan sa FB, yung mga video clippings dyan. There was a time na merong Christian or pastor or worker ng ministry nag-survey sa isang area. Palagay na lang natin sa isang shopping center. Nagtatanong siya sa mga tao, binibidyo, "Do you believe Jesus?" "No, I don't believe Jesus. I am satanic," sabihin ng mga tao. "Do you believe Jesus?" "No, I don't believe Jesus. I am atheist." "Do you believe?" Sa obserbasyon ko, mas maraming tao hindi naniniwala kay Kristo Jesus. Na siya lang ang only Savior. Siya lang ang only galing sa langit na dapat paniwalaan para maligtas ang tao. "No, I am Satanist," sabihin pa nila. Naranasan namin yun sa Canada. Minsan, si Brad Bayboy ba yung kasama namin? Ha? Sister Susan pala. Nagbigay kami ng mga yung leaflet. "Sir, you read this. You need Jesus." "No." Pilipino yun, ha? Pilipino yun. "No, I don't believe God. I don't believe Jesus. But I rather believe Satan." Ay, basta nagulat si Sister Susan. At maraming mga tao na ganun. Yan yung totoong pobre. Yan yung totoong naked. Yan yung totoong blind. Yan yung totoong wretch sa mundong ito. Kahit sabihin mo pa sila ang gagara ng sports car nila, ang gagara ng mga kayamanan nila. Sila yun. Kaya, tayo mga anak ng Diyos, huwag nating hintuan. I-pray sila. Huwag nating hintuan na sila ay bigyan ng karapatan na maligtas habang nabubuhay pa. Amen? Praise the Lord. Kasi, regardless, pobre ka man, mayaman ka man, hindi yan tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos kung ano yung spirituality mo. Kaya, ano ang counsel dapat ibigay sa kanila para maging totoo silang mayaman? Para maging totoo talaga silang nasa magandang kalagayan. Basahin natin. Revelation 3:18. Praise the Lord. "I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see." Yan. Kaninong mensahe ito na binibigay ng Diyos? Doon sa mga taong nagsasabi, "My goods are increasing. I am so rich. I don't need anything." Doon ito, sinabi dito, sabihin ko sa iyo, ikaw ay sa aba, ikaw ay miserable, ikaw ay pobre, ikaw ay hubad, ikaw ay bulag. Ito ang advice sa inyo. "I counsel thee to buy of me gold tried in the fire," para maging mayaman ka. Puting damit para madamtan ka, hindi ka maging naked. At yung mata mo, lagyan mo ng gamot para makakita ka. See, the most concern sa Diyos sa sanglibutang ito, yung iyong spirituality, yung kaluluwa mo. Praise the Lord, na hindi ka manatiling nasa kamay ng wicked na yan. Hindi
ka manatili sa kamay ng jablo na yan. Kaya, napaka-importante. Ano yung buy of me gold tried by fire? Ano yan? Basahin natin itong 1 Peter 1:7. Praise the Lord. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Yan ang totoong kayamanan, na yung pagsubok ng iyong pananampalataya sa Diyos na sinusubukan katulad ng pagsubok ng apoy. Pag yan ay iyong iningatan ng husto, makahatid yan sa iyo sa totoong kaluwalhatian at kayamanan sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Because that is eternal. That is true riches. That is true glory. Ay nako, sabihin ko po, ang daming mga mayayaman ngayon sa sanglibotang ito na nasa hospital. Daming mayayaman sa sanglibotang ito. Nasa sick bed. Hindi kayang bilhin ng pera nila ang health. Hindi kayang bilhin ng pera nila ang kagalingan ng kanilang mga sakit. Maybe maprolong lang ng konti. But they expect, according to their expectation, because of their money in the bank, investment sa kanilang mga negosyo, they thought they can lengthen their lives as what they can expect. But hindi po yan. Samantalang, yung faith natin sa ating Panginoong Diyos, pag yan ang inuna natin, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, and God can take care everything sa buhay natin sa sanglibotang ito. Pag yan ay iningatan natin, yan yung totoong magpapayaman sa iyo. Yan yung totoong magbibigay sa iyo ng blessedness. Yan ang totoong magdadamit sa iyo ng puti na hindi ka mapapahiyaan pagdating sa kahatulan. Yan yung totoong magbibigay sa iyo ng totoong paningin at pananaw mula sa iyong pagkabulag. Alam mo, pag binulag ka ng jablo, hindi mo makita yung privilege ng iyong Heavenly Father. Kaya isa dito, fatherless. Sino itong fatherless? Walang Diyos sa buhay. Because God is our Father. Praise the Lord. Pag wala kang Diyos, you are fatherless. Kahit buhay pa yung ama mo sa physical, sa biological. Kaya, napakarami pang kawawa mga tao sa sanglibotang ito. Alam mo, naintindihan niya ni Paul, na dating Saul. Nung yung naintindihan niya na pag siya ay manatili sa kasalanan ng kanyang pagkatao, itinuring niya ang kanyang sarili sa Aba. Sabi niya, sino magliligtas sa akin? Basahin natin yan. Romans 7:24. Praise the Lord. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Yan, sa Aba ko. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito sa ikamamatay? See, pag nandyan yung kasalanan sa buhay mo, done by the devil sa buhay ng tao, ikaw yung totoong nasa status ng righteousness. O yung bang, you're rich. You are miserable. At sino magliligtas sa iyo? Sabi pa ni Paul. So nung natutunan ni Paul ang katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo, siya na mismo ang nag-apply sa buhay niya para mawala na yung miserable situation ng buhay niya. Basahin natin anong ginawa niya. Romans 6 verse 6. Praise the Lord. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ayan. Yan ang lutas ng iyong pagkaaba na maalis ka sa kamay ng diablo o sa bibig ng masamang o sa ngipin ng masamang espiritu.
maalis ka sa kasalanan. Yan yung tunay na status ng mga kaluluwa o mga buhay ng tao sa sanglibutang ito. Kailangan beforehand, bago ka mamatay, makuha ka na dyan sa kamay ng mga bibig ng dyablo. Kailangan makuha ka na dyan sa deception ni Satanas. See? Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Now, kung ganun ang magiging buhay mo, nawala ka na sa kamay ni Satanas. Hindi ka na nagsiserve kay taning by serving sin. Nandito ka na sa ating Panginoong Diyos. Wala ka ng kamatayan. The wages of sin is death. Pag wala na yan sa'yo, wala ka ng kamatayan. The righteous, in the path of the righteous, there is no death. Sabihin mo pa, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Death is swallowed up by the victory. So, ibig sabihin yan, alam mo na, mamatay ka man sa physical, that is not death. You're just sleeping. Mamatay ka man sa physical, for you to live is Christ, and to die is gain. Mamatay ka man sa physical, you need to die because no flesh and blood will inherit the kingdom of God. No corruptible thing will inherit incorruption. So maintindihan mo ang lahat ng bagay sa sanglibutang ito. You can understand beyond the understanding of this world because God is your wisdom. Praise the Lord. So the blessedness, nandyan sa'yo. Yung assurance of your eternal riches, eternal glory, nandyan sa'yo. At lagi tayong nire-remind ng ating Panginoong Diyos, if riches increase, put not your heart there. Because it might be a trap to you. It might be a snare to you. Baka panghinaan at pangkunan mo na yung spirituality mo, which is the most important. But rather, God made you rich to be rich in good works. God gave you riches that you might increase in righteousness. Praise the Lord. Kaya, yan ang dapat nating maintindihan. Hindi kay pagmamayabang mo yung kayamanan mo, tapos yung spirituality mo, neglected. Spirituality mo, zero ka. Pag mamatay ka, wala kang madala kahit lupa na nagsiksik sa iyong koko. Hindi mo yan madala. Di ba? Kawawa ka pa rin, pobre ka pa rin. Samantalang nandyan sa iyo, wala na yung kasalanan, wala ka na sa kamay ng dyablo, wala ka na sa ngipin ni Satanas, wala ka na sa bibig ni Satanas, wala ka na sa kamay ni Satanas. You are no longer serving Satan or serving sin. Buhay ka. Basahin natin yan. Romans 8:13. Praise the Lord. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Yan, buhay ka. Pag ikaw mabuhay, nabubuhay ayon sa laman, mamamatay ka talaga. Not only physically, but above all, spiritually. Subalit kung ikaw ay mamumuhay sa espiritu, pinapatay mo ang gawa ng iyong katawan na makasalanan, mabubuhay ka. Bakit? Pag napatay na yung kasalanan sa katawan mo, wala ka na sa kamay ni Satanas, wala ka na sa bibig at sa ngipin ng dyablo. Siyang totoong magpatay sa iyo. Siyang totoong magpahamak sa iyo. Pero, kung na-mortify na yan, at nabuhay ka na sa spiritual, ligtas, may kaligtasan yung kaluluwa mo. Because the presence of sin wala na sa buhay mo. But the presence of righteousness of God and holiness nandiyan na sa buhay mo. You shall live forever. Temporarily, mabubuhay ka pa sa sanglibutang ito as God purpose it sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya, itong poor, needy, and fatherless, hindi ito yung literal na poor. Hindi itong totoo na namatayan na ng ama sa biological. Ito yung mga taong mayaman ka man, pobre ka man, kung ano mang status mo sa mundong ito. Pag wala ka sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, you are rich, you are poor.
Mas masaklap pa yung mga pobre na lalot na yung pobre tapos hindi pa maniwala sa Diyos, ay lalo silang maging pobre. Tinawag ng pobre yung mga mayayaman na, ikaw pa na pobre tapos ayaw mo pang maniwala sa Diyos. Nako, masahol ka pa sa pinaka-pobre. O kaya, therefore, napaka-importante sa buhay natin. God does not looking to our literal material possession, but God is looking to our spiritual benefits. Praise the Lord. Last verse, James 2, verse 5. Praise the Lord. Hearken, my beloved brethren. Has not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which he has promised to them that love him? Yan. See? Kahit sabihin mo pa lumaki yung pera mo, kahit pa sabihin mo lumaki yung ministry mo, but you consider yourself as poor because you cannot bring it together with you, but you are rich in faith. Yan ang totoo. Praise the Lord. Yan ang totoong precious sa harapan ng Diyos. You are rich in faith because yung spirituality mo, yun ang priority mo sa buhay mo. Mag-increase man anumang bagay sa buhay mo, you don't count it as riches. Sabihin mo lang, steward lang ako nito. Itong mga bagay na ito, ipaglilingkod ko rin ito sa mga tao sa sanglibotang ito. Praise the Lord. See? Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Deliver the poor and needy. Read them out of the hand of the wicked. Ito na yung kalagayan ng mga tao sa mundong ito na walang Diyos. Kailangan natin silang ligtasin. It doesn't matter how rich are they. Kahit mag-income pa sila ng 1 million per day. May mga taong ganun eh. Nag-i-income ng 1 million per day. Ay, kahit pa mag-income sila ng 1 million per day. Kahit papunuin nila yung garage nila ng sports cars. Kahit papunuin nila yung kanilang vault ng gold bars. They are not rich in the eyes of God. Praise the Lord. Wala. You brought out nothing into this world. You carry out nothing out of this world. You were born naked. You will face the Lord naked. But the riches and the glory is awaiting for those who are blessed spiritually. Dahil sila ay naniwala sa Diyos at naalis na sa kasalanan at hindi na naglilingkod sa kasalanan. Nandyan na sa kamay ng Diyos, nandyan na naglilingkod sa Diyos hanggang sa katapusan. And these are the true rich people in the eyes of God. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Magsidalangin po tayo. Hallelujah. How great thou art.